So, sa muli po, magandang gabi uli. Welcome po sa IMGTRM, the Community of Savers and Investors. So, welcome din po sa mga first time pong attendees. Sana marami po tayong mapulot na aral sa ating financial class tonight. I'd like to introduce myself. My name po is Glenn Kagot. Isa po akong OFW din and currently based dito po sa Bangladesh. So, since 2017, so dito na po ako na-assign, dito po yung project namin. So, sa mga first time pong nag-attend, disclaimer lang po, kasi minsan na yung first impression po sa atin, napagpagkamalan tayo na networking. O yung iba naman, napapagkamalan tayong insurance or investment. So, sorry to tell po, hindi po tayo ganon. So, sino po ba si IMG or ano po ba yung ginagawa natin dito sa IMG. Okay, so sa pagkalaman po ninyo, IMG po is the biggest and fastest growing financial services in Philippines and growing worldwide. So what we do here is we assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education. And IMG had established partnership with the biggest companies in financial industry. Ba? So in short, we are in an organization that offers total financial solution, a training school that provides a free financial education that will give us peace of mind. Ba? So our mission is very simple. Ba? To deliver financial wake-up call, changing people from being spenders to savers and become an investor. So dati, belong din po ako dito sa community of spenders. Ba? So, part tayo dyan nung hindi pa tayo financially literate. Ba? So, hindi pa tayo na-educate. Okay, so, since you are here or bakit po kayo ninimitahan ng mga friends nyo or ng mga kaibigan nyo or mga kilala nyo, ba? To attend our financial class kasi meron po kaming campaign, yung 30M by 30. Ba? Yung ibig sabihin ng 30 po is 30M is 30 million families that we are committed to educate to and empowering up to year 2030. So part na po kayo ng campaign namin, ba? So you will be part of this campaign, ba? So currently nasa 2.4 million na po tayo na mga Pilipinong na-educate all around the world. So di lang po sa Pilipinas, buong mundo po hanggat mayroong Pilipino. Okay, so bakit ba mahalaga yung financial literacy? Ba? So dito nga sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich daw, you need to be financially literate, ba? So dapat pag-aralan natin, ba? So kung gusto niyo rin pong makinig, mayroon po tayong live discussion, yung Big 3 po ng IMG sa DZMM every Saturday po. So 6 o'clock to 7 o'clock in the morning. Dito po sa financial class namin, how we promote this financial education with the help of this book, diba? Yung The Secret to Saving and Building Your Future. At totoong book po yan, diba? Hindi po yan sa picture lang. So totoong book po yan siya. So if you want to have a copy, you can ask the person who invited you. Bibigyan po kayo ng, mayroon po yan siyang e-book na pwede kayong bigyan. Okay, so bakit ba malaga yung financial education? Diba? So at the back of our book, diba, sabi nga dyan, financial education is not just for the wealthy. It is for everyone. Diba? And even the Department of Education, adapted po yung sa K-12 na curriculum nila, yung financial education. Diba? So batas na rin po yan under dalawang batas, RA 10679 and RA 10922. Okay, so even our president during his SUNA noong 2016, ba, binanggit na rin po niya yung kahalagaan ng financial education. Ba? So ano bang matutunan natin about financial literacy or what is financial literacy all about? So tonight we will discuss about the right way of savings, correct way of investing, healthcare protection, life and families protection, debt management, and including na yung retirement planning. Diba? So, paano natin mapaghandaan yung retirement natin? Okay, so isa sa mga dahilan why we conduct this financial education is dahil dito. Ba?
Many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail. But even professional teachers, doctors, OFW, engineers fail retiring without enough saving. Ba? Actually, they don't plan to fail. Ba? They simply fail to plan their personal finances kasi nga kulang po tayo sa kaalaman about financial education. So, pagtitingnan pa natin based sa survey ng Citibank, yung financial IQ lang daw po natin is 48.9. Ba? Out of 100, pwede pa tayo nangalati. And isa pang dahilan is 44% po daw is spending more than their income. Diba? Mas mataas pa yung ginagastos kaysa kinikita. Diba? So bakit kaya? Yeah, kasi lack of financial education. And less than 1% lang daw ng Pilipino ang nag-i-invest, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung OFW ka ngayon, baka belongs po tayo rin dito, di ba? 8 out of 10 OFW, walang saving. Diba? So ako noon, wala rin talaga akong savings nung di pa ako naging totally financially educated, di ba? Kasi hindi, nung naka-attend ako ng financial class like what we are doing now, dito ko natutunan yung mga tamang vehicle o tamang way ng pag-iipon. Okay? So, sabi pa nga dyan sa balita, ilang OFW, bangkarote, di ba? Nang umuwi. So, pero tandaan po natin, ba? Sabi nga dyan, hindi habang buhay OFW tayo. Ba? It's a privilege maging OFW. Ba? Pero hindi po habang buhay OFW tayo. And kung natatrabaho tayo ngayon, di rin tayo habang buhay. Diba? Kaya nating magtrabaho. Diba? So, ang tanong ngayon dyan, anong bubuhay po sa atin pagtanda natin? Diba? Natanong na po ba natin yan sa sarili natin? Diba? Kung nakikita natin kung ano yung sitwasyon po ng mga parents natin o yung mga lulula natin, so ganun din ba yung buhay na mayroon tayo pagtanda natin? Diba? So kung pagtitingnan pa natin based sa Philippine Statistic of Senior Citizen, diba? So anong mayroon dyan? Diba? Sabi dyan, 40% daw po ng mga senior citizen po natin nagre-rely po sa children, sa mga anak po nila o mga apo ba. Diba? So 20% nagre-rely sa charity. Diba? So tuwing nangangailangan ng pera, nagkasakit, so tatakbo sa charity. And iba naman, 30% still working, di ba? So hindi makapag-retire dahil bakit? Hindi na paghandaan yung retirement. So luckily, mayroong 8% po dyan na mayroong pension. Pero pag titingnan natin, magkano ba yung pension na nakukuha nila based doon sa cost of living na mayroon tayo ngayon. Diba? So sa gamot pa lang or maintenance, kulang na kulang na. So out of 100, so luckily may 2% na financially independent na nagagawa nila yung gusto nilang gawin after their retirement. So kung tayo ngayon na nandito na, ilan ba tayo? Makita. So 39 po tayo na attendees na ngayon. So saan po ba tayo mapabilong when we retire? Ba? Kung hindi natin mapaghandaan yan. Ano po ito? Okay, so bakit ba malaga yung paghanda sa retirement or future natin? Ba? Sabi nga dyan, the future belongs to those who prepare for it today. Diba? So, bakit? Diba? Sabi nga nila, bakit nga dapat natin paghandaan yung future? Kasi we have a challenging future ahead of us. So, isa na dyan. Diba? So, ito, diba? Uncertain labor market. Diba? Automation and powerful software continues to replace more worker. Diba? So, kung dati yung mga ginagawa ng tao is ginagawa na ngayon ng robot. Diba? So, di mo alam ngayon, bukas, makalawa, next month, papalitan na tayo ng robot. So, paano na tayo? Diba? Kung di natin paghandaan yung mga yan. Diba? So, sa ibang bansa nga, like Singapore, diba? Yung kahit yung mga mamamalingki tayo, diba? Sa mga mall, diba? Hindi na natin kailangang touchscreen na lang kahit pagbayad. Diba? So, wala na yung mga cashier. So, ganun po ka-high-tech or ka-advanced na po yung environment natin ngayon. Diba? So, ito, low saving and high debts. Diba? So, some people are forced to work beyond age 65 just to survive. Diba? So, di makapag-retire, and pag nag-retire, wala nang makain. So, kailangan pa rin kumayod.
ba? So hanggang sa pagtanda nila, ba? After age 65. So another reason is ba, high cost of education, ba? So kung naalala natin nung nag-aaral pa tayo, ba, way back year 1990s, di ba? 19 na year 2000, ba, yung tuition fee po natin magkano lang compared po natin ngayong ngayon na panahon. Ba, ako nung nag-aaral kami ng college, nasa 5,000 lang yung ano tawag nito, yung tuition fee. Eh ngayon, pang kinder lang po yan, yung 5,000 natin. Diba? So isipin nyo yung gaano kalaki yung difference na pinag-aaral tayo sa, ano, lalo na pag sa private company o private school. Okay, so another reason or challenging future that we are facing, ba, ito, yung increased cost of living, di ba? So karamihan nagrereklamo sa ang mamahal ng bilihin, di ba? So dati 1,000 mo, punong-puno pa yung basket mo. Diba? Pero ngayon, wala na, anong naman, di ba? Halos sa 2-3 piraso lang yung nabibili natin. Diba? That's why here in IMG, may tinuturo natin yung financial check-up. Kung sa health pa yan, ba, kung mayroon tayong regular check-up, o di ba, tinatawag natin annual check-up, di ba, or monthly check-up, sine-check natin yung estado ng health natin, dapat sa buhay financial po natin, dapat sine-check din natin, ba? So how financially healthy we are, ba? So tanong diyan, meron ka na ba bang savings? O malaki pa ba yung utang mo hanggang ngayon? Ba? May retirement plan ka na ba? O may mga investment ka na ba? So pag wala tayo ng mga yan, di ba? So wala tayong financial security pagtanda natin. So ang worst case pa niyan, ba, ayaw kasi nating mangyari na 10, 15 o 20 years from now, matanong nyo to sa sarili nyo, di ba? Ang tagal ko nang nagtatrabaho, bakit hanggang ngayon wala pa rin akong ipon? O baka natanong nyo na yan, di ba? So ngayon, how to properly prepare for retirement? Diba? So paano ba natin mapagandaan yan? Diba? So sabi nga ni Piolo Pascual, he is proud pensionado at age 40. So di mo kailangang mabot pa ng 60, diba? Para mag-retire. Diba? Anytime pwede ka mag-retire. Ang kailangan mo lang, dapat, is to save and invest early. Diba? So kung nakapag-save pala tayo and invest early, diba? Pwede tayo mag-retire ng early. Hindi na natin pwedeng hintayin pa yung age 50, 60, or even 70 years old. Diba? Para minto sa pagtatrabaho. So anong kailangan natin dyan? We have to plan. Diba? So ngayon, kumikita tayo, diba? We have to save. At the same time, we have to invest. So tanong ngayon, ano po ba yung common way ng pagsisave na ginagawa natin? Kasi ako dati, ito yung ginagamit ko, di ba? Yung salary natin, bawasan natin ng expenses. So yung natira, savings. So di ba? So sino po bang gumagamit ng formula na to? Di ba? Ako dati ginagamit ko to, kaya wala talaga akong ipon, di ba? So ito yung tinatawag nating poverty formula. So kung sinusundan natin to, talagang walang mangyayari sa atin, di ba? So kalimutan na po natin tong formula na to. So tanong diyan, is there a right formula on how to save money? Of course, mayroon. Sabi nga ni Warren Buffett, save the right way is do not save what is left after spending. Instead, spend what is left after saving, di ba? Ipon daw muna bago gastos. Ba? So dito sa MJ, tinuturo natin yung same formula pero mayroon lang konting adjustment, di ba? So yung 100% mo na sahod, dapat first dyan is pinabawas po natin yung love offering. Yeah, yung 10% tithes, ba? Yung nagpa-practice po tayo nito, ba? Sabi nga nila, yung 10% yan, pagbalik sa iyo niyan, siksik, di ba? Umaapaw pa, ba? So, pwede po nating bigay sa charity or sa churches po, sa simbahan. Okay, so at the same time, 20% po daw ng savings, ng income natin, automatic, sinisave po natin. Ba? Bayaran po natin yung sarili natin. Ba? Kung baho tayo, di ba? Ba? Binabayaran tayo ng company natin. So tayo nagtatrabaho, bayaran din natin yung sarili natin. By what? Diba? Save 20% of your income. Diba? So dapat 20% talagang nilalaan mo sa sarili mo for your future. Same time, yung natira niyan, yun na po yung pagkasya natin, di ba? Sa expenses and lifestyle natin, yung 70%. Diba? So napakasimpleng rule. Tandaan lang natin, 10, 20, 70 rule. Diba? Pag sinunod po natin to, may mararating po yung
buhay natin, malayo po yung mararating. Okay, so dito tinatawag natin itong abundance formula. So ngayon, yung 20%, saan po natin dapat ilagay yan? Ba? So dito sa IMG, tinuturo natin yung how to build your financial house. Ba? Yung sulit, dapat sulit yung financial house mo. Kasi kung magpapatayo ka ng bahay, ano ba yung nauna? Of course, di ba, pundasyon. So dito, ikaw, nagtatrabaho ka, ano ba yung pundasyon natin? Ba? Ba't ka tinanggap sa trabaho or bakit ka ngayon nasa abroad? Diba? First requirements yan is yung health natin, di ba? We have in a good health. So, dapat pinoproteksyonan din natin yung health natin. So, dapat meron tayong short-term and long-term health care. Diba? And pangalawa, income protection. Ito yung tinatawag nating life insurance. Diba? Especially if you are a breadwinner, di ba? So, tandaan natin, if you are a provider of your family, if something happened to us, di ba? Your family will have a hard time to adjust from the lifestyle they used to. Diba? Kung monthly, nagpapadala ka ng allotment mo, so inaasahan ng family mo is yung sahod mo or ba, yung family mo. So pag may nangyari sa atin bigla, ba, hindi naman natin wini-wish. Pero it's part of our life. Ba? Lalo na yun, may COVID. Hindi mo alam. Ba? Tamaan tayo ng COVID. O kahit anong sakit, di ba? So hindi natin alam. So dapat mayroon tayong life insurance. So kasi pag mayroon kang life insurance, your family is protected and will have a reasonable time to adjust from your absence. Ba? So worst, ang sad reality po dyan, kahit ako dati, wala rin akong life insurance kasi pag may nagsabi sa akin na ay, kumuha ka ng life insurance, ay sabihin ko, hindi pa naman ako mamamatay, di ba? Actually, yung life insurance po is hindi po para sa atin, di ba? Para po sa family natin yan. If we love our family, we have to get ourselves protected, di ba? So, sa reality nga, sabi ko, ako dati, di ba, bibili tayo ng bahay, sasakyan, naka-insured. Pero ako dati, walang insurance, di ba? So, when I attended this financial class, natutunan ko yung kahalagahan ng life insurance, di ba? Okay, yung third block dapat na meron tayo is to eliminate our debts. Diba? Kung meron po tayong mga utang that gain higher interest rate, dapat inuuna po natin yung bayaran. Okay, so bakit ba tayo nagkakautang? Normally dahil dito, di ba, yung buy now, pay later scheme, o napadaan ka ng mall, diba? May sale, diba? Pero ang gamit mo, credit card. Diba? So, ang sarap kasing gumamit ng credit card, di ba? Ako dati, ganun din. Nabaon ako dyan dahil sa credit card na yan. So, ang ginawa ko, para hindi na ako matempt dyan, yan, puputol ko yung credit card ko. Diba? So, wala na akong gamitin. Okay? And fourth block, dapat, we have to build our emergency fund. Diba? So, ano ba yung mga emergency fund? So, ito yung amount na kailangan nating i-save sa bank or na pwede nating gamitin anytime. Diba? Pag may emergency, like small repair ng bahay or mga any medical emergencies, ba, sa mga kapatid natin, di ba? Hindi naman maiwasan 'yan. Or even yung car repair, ba? Yung paayos ng mga sasakyan natin. O, ba? Worst case diyan, mawalan tayo ng trabaho. So, it's part of emergency fund na dapat meron tayong iniipon. So, magkano ba yung tulad na lang ngayon, di ba? So, COVID. Sabi nga diyan, 1 million daw yung mawalan ng trabaho ng mga OFW. Oh, huwag na tayong lumayo, sa Pilipinas na lang. Sabi ng DOLE, 10 million daw. Paano tayo kung mapabilong tayo dyan? Diba? Wala tayong emergency fund. So magkano ba yung dapat nating nilalaan sa emergency fund? If you are single, dapat 3 to 6 months of your salary. Itatabi tayo sa bangko. Diba? So if you are married naman, dapat 6 to 12 months of our salary. So kung wala ka pang emergency fund ngayon, you can start saving by small amount, just 1,000, di ba? Tabihin niyo po sa bangko yan. Okay, so yung purpose niyan is for emergency fund lang talaga. Yung wag niyong kunin o gamitin, ba? Padaan kayo ng mall, kukunin niyo na naman. Diba? So walang mangyayari, di ba? And last part, yung investment. So kung sa bahay pa, yan na yung bubong. So dito dapat meron kang order of priority. Dapat matibay yung pundasyon. So always start with your healthcare, income protection, then tanggalin mo na yung utang, then build your emergency fund and diba? Pag kumpleto na yan, then do the investment. Okay? Kung tanong ngayon, ano yung sitwasyon mo ngayon? Diba? Saan ka dyan nabilong? Sa A or sa B? Diba? Pag dito tayo sa A, di ba?
Pag nagkasakit ka, wala kang healthcare, magko-collapse talaga tayo, di ba? So kung siguro maraming makakapag-realize, lalo na yung may mga parents na matatanda na, ba? Laging may sakit, di ba? So pag di natin napagandaan, basta sila, mostly ang parents natin, di napagandaan yan. Ba? So nag-aasa lang din sa mga anak yan. Ba? So pag nagkasakit, ba? Saan tayo mangunguha ng panggastos? Kasi walang healthcare. Ba? Mayroon naman tayong PhilHealth pero alam naman natin yung PhilHealth di talaga sapat. Ba? So bibenta yung mga investment, binta yung bahay, binta yung lupa, palugi pa. So sayang yung investment natin, which is pwede naman pala natin paganda yan. So you can build it strong, di ba? Start it from the ground to up, di ba? So you have to build your solid financial foundation. So piliin po natin yung letter B. Okay, so ang tanong nga niyan, pag nag-i-invest ka, anong kailangan mo? Di ba? Of course, we need money. Ano din sa emergency fund. So lahat po yan, diba? Pangbayad sa utang, kahit yung kukuha tayo ng life protection or healthcare natin, all of this need money. So kailangan, dapat matutunan natin how to increase our cash flow. So, paano ba matutunan ma-increase yung cash flow? Diba? May simple lang, ba? Ito yung by cutting a small amount, ba? For unnecessary expenses na di natin namalayan, habit na po natin ginagawa, ba? Na hindi na pwede naman pala nating eliminate or tangga, ba? Bawasan, ba? Tulad niyan, soft drinks. Sino mahilig sa soft drinks? Kung nakatukan per day ka yan, magkano ba soft drinks niyan? 25 per can? Ba? 1.5 din per month yan. So annual yan, 18,000. Kung kaya lang naman nating pwede namang magtubig na lang, di ba? Healthy living pa tayo. So in 20 years, pag ini-invest mo yan, meron palang 1.5 billion at 12% interest rate. Di ba? So ganon din sa mga mahilig sa kape o Starbucks pa. Ba? So everyday mag-Starbucks ka. Ba? Kasi masarap nga naman yung kape sa Starbucks. So pag iniipon natin yan, pwede ka naman palang mag 3 in 1. Di ba? Pareho lang naman din kape. Masarap din naman yung 3 in 1. Di ba? So naka 300 lang yung gastos mo sa a month compared mo sa 4,000. Di ba? Kung in-invest mo yung 4.8 yan, 4.8 million din pala yan. Ganon din pag mga bisyo mo, may sigarilyo, junk foods, ganon din. Diba? Pag yung mga small amount na yan, habit mo, mayroon ka pa palang 19.1 million. Diba? After 20 years, kung ini-invest po natin yan. Okay, so sa pag-invest kasi, tandaan natin itong simpleng rule, diba, na dapat nating matutunan, yung rule of 72, yung power of compound interest. Diba, na sinimplified ni Albert Einstein, diba? So ano bang mayroon dyan? Simple lang, yung number 72, i-divide mo lang ng interest rate na pinag-iinvestohan mo, then this will be, ano yan, bibigay sa atin ng number of years to double your money. Diba? So 72 divided by interest rate lang. So sabi nga ni Albert Einstein, compound interest is the eighth wonder of the world, mankind, and mankind greatest invention. So, ang karamihan sa atin kasi, ang alam lang natin na pagsisave or pag-i-invest saan? Diba? Sa bangko. Pero alam po natin, yung bangko, currently, magkano po yung binibigay na interest rate sa atin? Less than 1%. So, basic of computation, lagay na lang natin 1%. Dati mataas yung interest ng bangko, no? Mga year 1980s, ba? 80s o 90s, ba? So nasa 10% pa yan, 14%. Ngayon 1% na lang yan. Ba? So kung i-apply the rule of 72, if you invest 100,000, so 72 divided by 1, which is 1%, equals 72 years pa lang magdodoble yung pera mo. So after 72 years, 200,000 na yan. Mabuhay pa kaya tayo niyan? Kung 30 tayo ngayon, so 102 years old ka na. Kung 30 years old ka ngayon. Diba? So 102 years old, meron ka ng 200,000. So, di ba? So dahil nag-attend ka ngayon malalaman mo mayroon pang mga ibang vehicle na pwede pala tayo mag-invest that is more than 1%. Diba? So example, kung mayroong 4%, like yung time deposit, mga nasa 3% na lang yata yan. Diba? Or yung mali, yung mga 4% na yan, mga cooperative. Diba? So 72 divide 4, 18 years. If you apply the rule of 72, di ba?
So if you start investing at age 29, mag-invest ka ng 100,000. So age 47, 200 na siya. Age 65, 400 na. Diba? So enough po ba yan para sa retirement natin, yung 400,000? Like 20 years from now? I think no, napakaliit po, di ba? So what if mayroong 8%, di ba? So 29, 72 divide 8, so every 9 years, nagdodoble yung pera natin. So if you start same age, 29 plus 9, so 38, so 200,000. Yeah? So up to age 65, meron kang 1.6 million. Diba? So enough na po ba yan? Diba? So what if kung mayroon pang 12%? Diba? So 72 divide 12, so every year, 6 years, double yung pera natin. If we start investing at age 29, amount of 100,000, diba? So age 65, meron kang 6.4 million. Diba? So isipin nyo yung compare mo doon sa 4% to 12%. Diba? Magkano yung nilaki? Diba? Laki? Times 16 times po yan yung nilago. Saan po ba natin nakita yung 12% na yan na conservative average rate na 12%? Nakita po natin yan sa stock market. You can invest direct or indirect. Diba? So mamaya discuss po natin yan. Okay, so pag titingnan po natin yan, yung difference between 4 to 12%, 6 million po, di ba? So yung 6 million na yan is equivalent to 20 years salary of a person who works an annual salary of 300,000 or 25,000 per month, yung sahod niya. Diba? Yeah, that's why it is not enough to save money. We need to grow it by investing. Kung tanong ngayon, or tanong dyan, why we need to invest? Bakit kailangan ba tayong mag-invest? So, unang dahilan dyan or rason is to beat inflation. So, alam po ba natin kung ano yung inflation? Ba? Kanina nga sabi ko, inflation is what? Measures the average price change in a basket of commodities and services over time. Ba? So, lahat po ng nagbilihin natin, nagmamahal, hindi lang po sa Pilipinas yan. Buong mundo po yan dahil sa anong rason? Dahil sa inflation. So, every year, kung 3% yung inflation mo, so every year, lahat ng product natin, tumataas ng 3%. Kaya pag nakikita natin, yung 1,000 mo, yung 2006, marami ka pang nabibili ngayon. Diba? Wala na. Kasi yung buying power ng pera natin is bumababa dahil sa inflation. Okay, so yung pangalawa is to reach our goals. Kung may mga life goals po tayo, like buying our dream house, diba? Or buying our dream car, or even educational plan ng anak natin, diba? We can do it. You can prepare it, diba? By investing. Diba? Kung gusto natin mas mapabilis na mapag-ipunan, diba? Yung mga like even wedding natin, yeah, pangpakasal, or even yung expenses natin para sa pamamasyal natin. Diba? So, pwede natin ipagandaan. Diba? By what? By investing. Okay? So, number 3 is to prepare for retirement. Diba? So, ito yung laging nakaligtaan nating pagandaan, yung retirement. Tandaan po natin, it is the longest holiday and most expensive part of our life. Diba? Yung retirement. Diba? So, paano natin mapaghandaan yung retirement? Sa tulong nitong tinatawag nating S-curve concept. Diba? So, napaka-simpleng, diba, concept lang. But it is a very powerful planning tool to achieve financial security. Kasi dyan, it will tell us that we must take care of our responsibility while building our wealth. So, dalawang line lang yan that intersects in the middle. So, yung blue line, yun yung tinatawag nating money line. Yung red line, yan yung responsibility line natin. So, of course, during our younger age, diba? So, wala tayong savings. Lalo na pagka kaka-start lang natin magtrabaho or diba? Kaka-graduate lang natin. Okay, so dyan, of course, kahit bata ka pa, mayroon ka ng big responsibility. So ano ba yung responsibility mayroon tayo? Of course, diba? Responsibility natin sa sarili natin. We have food, shelter, clothing, education, health. Diba? So normally, dito tayo nangungutang. Diba? Debts and loans. Kaliwa kanan. So dyan, nagtatrabaho tayo. We have an active income. We work hard for the money. So yan, stage 1 po ng buhay natin.
Yung goal natin dapat pagdating ng retiring years natin, yung stage 2 ng buhay natin, dapat from big responsibility, it go down to no responsibility na. At the same time, big savings na po tayo from no savings. So nag-iipon tayo to reach our goals to have a big savings. Kasi same time, meron na rin tayong mga passive income dyan. Yeah, we have to let the money works for us na. Pag retired na tayo, kasi yan yung magsusupport sa mga pangangailangan pa rin natin, ba? Nandiyan pa rin yung pagkain, shelter, clothing, education. At the same time, naka-highlight, health. Kasi mahal magkasakit, lalo na pagtanda. At the same time, dapat debt-free ka na rin pagtanda natin. Okay, so sa buhay po natin, mayroong maraming if. So isa na dyan, what if you die too soon? You have a big responsibility and suddenly you die too soon. So ano yung dapat mayroon tayo dyan or pinaghahanda natin? Dapat we have to protect your family. By what? By having a income replacement, which is yung tinatawag nating insurance. Kasi yung insurance, ang deeper meaning niyan is instant sure allowance for our family. So, magkano ba yung kailangan natin na income replacement? So, rule of thumb lang, yung kahit 10 times lang ng annual salary nyo. So, yan yung equivalent dapat meron tayo. Kung sumasahod ka ngayon ng 25,000 times 12 times 10. So, yun na yung income replacement dapat meron tayo. So, ma-apply mo rin yan even doon sa pagtanda natin. Okay? So, pangalawang F ng buhay mo, what if you live too long? So, you have to protect yourself by what? By investing. So, dapat kilala mo na dyan si Loy, you're living on interest na. And meron pa isang F in between sa younger to older version ng buhay mo. Ano ba yan? What if you get sick? So, hindi maiwasan yan. Kahit gaano ka ka-healthy, darating at darating yung time na talagang magkakasakit ka. Lalo na pagtanda natin. So, dapat ngayon pa lang, you have to have short and long-term healthcare. Kasi pag kita nyo yung graph na yan, so yung sahod po natin, healthcare spending has grown much faster than the rest of the economy in recent decades. So sahod daw dyan, 16% lang yung inangat. But yung gross domestic product, yung mga bilihin natin, due to inflation rate, 168% yung tinaas. Pero yung doon sa healthcare expenditures, magkano yung tinaas? 800%. Sipin nyo, kaya mahal magkasakit. But ang sad reality, ito, healthcare is often the most neglected savings. But sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. So, na-realize nyo ba yan? Sana ma-realize po natin yan kung gaano kalaga yung healthcare. Lalo na yung long-term healthcare. Okay, so yung healthcare is mayroon pong iba-ibang uri ng healthcare. Of course, first dyan is yung tinatawag nating short-term healthcare. So marami pong provider sa Pilipinas ng short-term healthcare. So nandyan si Kaiser, so Kuku Life. So yan, mamili lang po tayo. So how it works? Of course, short-term healthcare, normally it is your benefit as an employee. Binibigay po sa atin yan ng employer po natin. So, during your employment years or productive years. Yung pangalawang type of healthcare is yung tinatawag natin senior care. Work also as similar to HMO for an individual age 60 and above. So, sino po ba yung pwedeng kumuha yan? Of course, 60 nga and up. Patandaan natin, you have to get it by yourself. And it is very expensive to buy at this time when you are old. So, karamihan pa yan, hindi pa nare-renew. That's why here, ang recommended po namin lagi is you have to have this so-called long-term healthcare. It is also an HMO with health savings account, fixed yung premium, guaranteed yung renewal. At the same time, magagamit mo siya as retirement fund. So, sino po yung pwedeng kumuha dyan? Of course, you as during your employment years or productive years. You have to get it by yourself. So, kagandahan yan, pag kumuha kang nabata ka pa, it is affordable and also work as a saving plan. Okay?
So, tandaan po natin kasi gentle reminders po dito, ba? Sa medical cost double every 5 to 7 years, ba? So, a lot of sick people die not because of there is no medicine but because of no money, ba? So, majority of Filipino don't save money for future healthcare needs. And you cannot bring the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling na empleyado dyan sa company nyo. Diba? Pag age 60 ka na, or 65 ka na, retired ka na talaga, di ba? So, hindi rin, wala rin company magpapadala ng healthcare sa iyo. Diba? Pag nag-retire ka. O nag-resign or nag-resign ka, di ba? And no traditional healthcare company cover age 61 and up. And most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. So, wag po natin gawing retirement fund yung mga apo o anak natin later on. Ba? So, kung kaya natin pagandaan ngayon na, pagandaan na po natin. Ba? Wag na po natin hintayin wag tayong maging procrastinate, di ba? Na maya-maya na. Okay, so, di ba? Sabi ko kanina, majority of personal bankruptcy is due to what? Medical crisis. Okay po. So, so far, have you learned something? Sana naman po mayroon tayong natutunan. Ba? So, napansin niyo po ba yung word na learn? Ba? Dalawang kulay. Ba? So, dito sa MJ, we teach financial class. So, we have to learn first. At the same time, once you learn, you can earn. Diba? So, dito sa MJ, ang tanong niyan, how IMG can help you to prepare your future? So, paano ba tayo matutulungan ni IMG to secure our retirement years or our stage 2 po ng buhay natin? Again, welcome po sa IMG. So, here in IMG, we are in a membership platform. It is a membership platform. Pag sinabi mong membership platform, you as a member, you have a direct access to the financial product and services na makatulong po sa atin to secure our future. Kung gusto nyo ng kumuha ng healthcare nyo, you have a direct access. Ganon din sa life insurance, sa investment, ba? Sa real estate, ganon din. Ba? Gusto nyo bumili, you can have discount, big discount sa real estate. Even doon sa general insurance. Okay? So pag sinabi natin membership, di ba? Tulad lang din yan ng mga SNA, di ba? Yung Mercury Drug, Suki Card, SM Advantage. Diba? Pag member po tayo dyan, diba? Normally yung parents natin, lolo natin, member dyan. Diba? So ano ba nakukuha nila dyan? Of course, nakakuha sila ng mga rebates, points, rewards, diba? So ganun din sa MG. Mayroon tayong access, points, rebates, reward, discount, free gifts. Diba? Kagandahan pa yan kasi sa normal setup kasi na pag mag-i-invest po kayo, diba, you have to go to broker. Diba? At the same time, si broker nag-earn ng commission from your investment. Tutulungan ka ni broker pero nag-earn siya ng commission. Diba? So, bago ka makapag-invest. So, dito sa MJ, you are a broker of your investment. Diba? So, kung ano yung na-earn ng broker, mapupunta sa iyo as discount. Diba? So, you have a direct access. Okay? At the same time, you are in a community of savers and investors. Diba? Sabi nga nila, pag yung community mo is mahilig sa inom, diba? Napapainom-inom ka lang din. Or mahilig sa tambay, tambay-tambay ka lang din. Diba? O mahilig mag-shopping, talagang mapapa-shopping ka rin. Diba? But if your community is nag-ipon, nagsisip, nag-aaral, so makapapag-ipon ka rin, di ba? Mapapaghanda natin yung future natin. So here in MJ, once you become a member, you have a membership card or I mean ID. Diba? So yan yung front, yan yung back. At the same time, you have amazing 48 membership benefits. Actually, hindi na yan 48 ngayon. Nasa 50 plus na siguro ngayon yan kasi hindi pa lang na-update. So ano ba yung mga benefits na mayroon tayo? Of course, mayroon tayong tinatawag na financial education. Diba? So free yan. You can attend free financial class, unlimited. Diba? So yan, matutunan mo dyan pag naging member ka how to increase your cash flow. Diba? So may mga tinatayong mga workshop 24/7 anytime you want na mga gusto nyong matuto, pag-aralan, matutunan nyo dyan by visiting yung workshop natin dito sa MJ. Same time, meron niyang mga exam.
and certificate na nakukuha. Kasi nga dito sa MJ, we are financial educator, ba? So tuturuan talaga tayo, ba? Paano makawala sa utang, paano makaipon, di ba? How to build or even yung sa business po natin, ba? So ano pa yung mayroon? Ba, lahat 'yan marami, ba? So yan 39. So Bro Glenn, bak sabi mo 48 yan, bakit 39 lang yan? Meron pa yung karugtong, di ba? So yung 40 to 48 kasi exclusive for OFW, di ba? So anong meron diyan? Of course, kung OFW po tayo, kasi tayo, meron tayong tinatawag na Visa card. Diba? So kung ano man yung mga nakukuha nating rewards po, rebates, commission, pupunta sa Visa card natin, so you can withdraw it anywhere in the world. Diba? Pag Philippine member ka naman, bibigay po sa iyo by check, chiki po yun. Okay? So the same time as if you're a international member, diba? Meron tayong 500,000 accident death benefit. Sipin nyo yan, diba? May 100,000 moral benefit. Di, hindi ko sinasabing gamitin natin 'to, So, pero it's part of our, 'di ba, benefits as a member. So, isipin niyo 'yon, benefits po natin 'yan. So, hindi po natin gustong gamitin but is a part of our benefits and 'di ba, so something happened to us, 'di ba? What if nga, 'di ba? Maraming if sa buhay natin. Okay? So, 'yan. So, accidental disablement, 'di ba? Mayroon ding part ng katawan natin na nawala, may equivalent amount yan na pwedeng makuha. Ba? So, yun yung kagandahan dito as a member. But anyway, I would like to highlight yung benefit number 17 which is can help us secure our future, yung access to healthcare product and services. Yan yung exclusive benefits number 17, yung si Kaiser. Yan yung partner po natin or you have a direct access to healthcare product which is si Kaiser. So, sino ba si Kaiser o bakit ko nagustuhan si Kaiser? Actually, si Kaiser po is a health maintenance organization ba, as a private corporation usually managed by doctors and other medical practitioners. Ba? So, duly accredited din po siya sa Department of Health and registered with the Securities and Exchange Commission. Ganon din siya, Insurance Commission. Okay, so kung iniisip niyo kung sino ba yung mga company na nagtiwala kay Kaiser, even doon sa government side natin. Yan lang naman po. Si Supreme Court, House of Representatives, Philippine Coast Guard, DAR, ISA, di ba? So currently, di ba, kasama na rin dyan yung Philippine Women Judge Association. Diba? Sign healthcare deal with Kaiser International. Kailan? Last year lang, November 16. Diba? So, ba't ko nagustuhan si Kaiser? Kasi si Kaiser po is a 3-in-1 investment. Ba? So, yung brand ambassador niyan si Miss Sharon Cunita. Okay? So, pag sinabing 3-in-1, ba, anong mayroon? Mayroong long-term healthcare si Kaiser. Ba? That covers our hospitalization even beyond age 60. Same time, mayroong life protection. Ba? Pag something happen to us, mayroon tayong o may maiwan sa pamilya natin. And same time, kung di naman natin nagagamit, may investment. Ba? So 49% po dyan is invested in a stock market. Okay? So yan yung mga blue chip company, BDO, BPI, PLDT. So yan yung mga pinag-iinvestan ng Kaiser International. Okay, so how it works, diba? So dito sa Kaiser kasi 7 years mo lang pag-iipunan. After 7 years, wala ka nang babayaran, diba? So, hintayin mo na lang magmamature, diba? So after 8 years to 20 years, diba? So waiting period na yan tinatawag, or extended period. So after 20 years, magmamature siya, pwede mo na siyang i-claim or i-withdraw, diba? Pero kung bata ka pa naman, like us, kumuha ko niyan kasi ang purpose ko talaga for my retirement years, diba? So, kung gusto mo siyang, hayaan mo lang siya, di mo, age 60 mo lang siya kunin, o age 65, or it's up to you to decide, di ba? So, kagandahan yan, during your paying period pa lang, diba, meron ka na mga benefits na makukuha. So, ano ba yung mga benefits na makukuha mo? Of course, nandyan yung annual physical examination. Diba, nagbabayad ka pa lang, so, pwede mo na magamit, diba? But take note lang po, kailangan makomplete mo yung first year, diba? Yung 1 year. Pero kasi pag nag-monthly ka, hintayin mo muna yung 12 years. Pero pag nag-annual ka, automatic, pwede mo na siyang ma-avail.
ba? So, yan yung benefits po natin. So, number 2 dyan is yung dental health benefits. Ba, libre bunot ngipin yan, libre linis ngipin once a year, ba? So, member choice room and board. Ito namang 3, 4, and 5, magagamit mo lang yan pag na-hospital tayo or na-admit tayo sa hospital. Kung yung plan mo is K100, so meron kang 60,000 na pwedeng gamitin every year, ba? For 7 years during paying period. Ba? Yung number 6 naman, waiver of installment due to debt and credit life. Ba? So, kung example, magbabayad ka pa lang ng 1 month, ba? So, something happened to us. Bigla tayong kinuha ni Lord. So, yung plan mo, wala nang babayaran. Kasi wala ka na eh. At nagkagandahan yan, si Kaiser kasi is transferable. Ba? So, matatransfer yung plan mo doon sa first beneficiary mo, fully paid. Wala nang babayaran, fully paid. Diba? Isipin yun, gano'ng kaganda. So, the same time, ma-enjoy niya yung benefits mo rin kung anong meron ka. Ba? As a plan holder. Okay, so yung number 7, pag na-disgrasya ka naman daw dyan at totally disabled, waive na rin yung payment natin. Yung number 8 naman, term life insurance coverage, pag yung age mo is 10 to 55, covered ka for 20 years. Pag age mo is 55 to 60, covered ka up to age 75 or 80 na yata ngayon. Parang tinaas na. Okay, so number 9 naman, accident death. Pag namatay tayo by accident, kung ano yung equivalent no life insurance mo, example, yung K100 is 450,000 times 2. So 900,000 yung makuha ng family natin. So hindi naman natin wini-wish, di ba? Na something happened to us. Pero hindi natin ma-predict eh. Kaya nga, di ba, accident nga yan, di ba? So, pwede natin paghandaan, di ba? So, number 10, pwede rin nating pahiram sa family natin. But subject po yan sa approval ni Kaiser. Okay, so yan. So, kaya nagustuhan ko si Kaiser, kaya kinuha ko yung anak ko, di ba? Ako mismo, yung misis ko. And, yeah, so tatlo kami kasi tatlo pa lang yung pwedeng kumuha sa amin. Okay, so the same time, na-bill ko na yung annual benefit limit ko. Diba? And my wife, diba? Nagpa-check up kami. Wala kaming binayaran. Diba? Ultrasound, X-ray, ECG, pap smear sa mga babae. Diba? So wala kaming binayaran. Zero. Diba? So ganun kaganda po sa meron kayong healthcare sa Kaiser. Okay, so yung number 8 to 20 years, yan na yung kung saan lumalago na yung pera natin, waiting period na. After dyan, mayroon ka ng 10% annual health benefit. So, kung yung plan mo is K100, yan yung reference ng 10%. Diba? So, 10% ng 100,000 is 10,000. So, every year, mayroong 10,000 na nadagdag sa pera mo. At the same time, pag di mo nagagamit, nagko-compound pa yan. Diba? Diba? So, the end of 20 years, kung di ka talaga nagkasakit, hindi mo nagamit, diba? So, yan na yung pera mo ngayon. Diba? So, you can have 1.1 million by saving how much? 411,000. Diba? So, dito, pag matured na, mayroon kang option. Pwede mo siyang full withdrawal. Pag withdraw mo lahat, di wala na rin yung account mo. Close na. I-withdraw mo lahat eh. Or you can do it, partial withdrawal. Kunin mo yung kalahati, itira mo yung kalahati. Or kung ayaw mo pa naman, pwede mong i-retain. Di ba? Yan mo lang kasi lalago at lalago pa yan. It can be a passive income for you. Diba? Kasi it will give you another 10% interest rate compounded annually. Diba? So every year, isipin mo kung may 1.1 million ka, every year meron kang 110,000 na nadagdag sa'yo. Diba? So kung bata ka pa kumuha, age 22, age 42, tapos ka na. So hintayin mo at the age of 60, magkano yung pera mo? 6.4 million. Diba? By saving how much? 400,000 lang. Isipin mo yung mali, 6 million ang nadagdag. Diba? Kung age 65 mo pa kinuha yan, diba? May 10 million ka, so ibig sabihin meron kang 1 million na pwedeng gamitin hospitalization mo every year. Diba? O more than pa that, pagka hindi mo pa ginagalaw. Diba? Okay? So, sa Kaiser, may iba-ibang plan yan. So, kung yung age mo is 10 to 40, so pwede kang kumuha from yung start mo is K45. Pag 41 ka na, pwede ka na doon sa K60 na po yung minimum para sa iyo. Kung 51 to 60, K75 na yung minimum mo. Ba? And up. Okay? So, that's why kung bata-bata ka pa, like, pwede ka na mag-start kung kaya mo lang naman mag-save 3,000 per month. Kung medyo may edad ka na,
start to the higher plan, ba? 5,000. Kasi tandaan natin, ba? Healthcare is not an expense, ba? Healthcare is an investment, ba? So the higher the plan, higher the reward, ba? So sinong winner? Ikaw rin. Ba? So, yeah, sabi ko kanina, Brooklyn, may PhilHealth naman ako. Ba? Pero tandaan po natin, ba? PhilHealth, you have to pay up to age 60. Ba? Pag di mo nagagamit, thank you na yung binayad mo, di ba? While in Kaiser, hindi mo nagamit, 7 years mo lang yan pag-iipunan. Ba? So, lahat ng sakit, covered na yan. Then, but subject to the hospitalization benefit limit mo, may limit din siya. Ba? So, 3-in-1 package. Ba? May life insurance, may investment, and healthcare ka na. And transferable pa si Kaiser if something happened to us. Itandaan po natin itong 2 important question that you need to address. What if you live too long? Who will take care of yourself? Ba? Solusyon mo dyan, long-term healthcare and investment. Kasi tandaan natin, pag retire mo, lahat ng sakit, ba? Magkikita-kita yan sa pagkatanda natin. Ba? So, kailangan natin ng long-term healthcare at the same time, investment to grow our money. So, what if we die too soon? Anong solusyon? Well, of course, we have to have a life insurance. So, si Kaiser, mayroon yan, yung tatlo. Kaya tinatawag siyang 3-in-1. Okay, so 10 na lang natin. Ito si Mang Ricardo. So siguro naririnig na 'to lagi natin yung mga lalo na yung mga pabalik-balik po sa ating financial class. Diba? So si Mang Ricardo po kasi isa rin po siyang OFW. Nung umuwi siya ng Pilipinas, tamaan siya ng ligaw na bala. Diba? So namatay si Mang Ricardo. So yun na yung palad. So yun. Nung nalaman nung kaibigan ni Mang Ricardo, tinawagan yung family. Ba? Na-check doon sa office kung si active ba yung plan ni Mang Ricardo. Actually, hindi alam ng family niya na si Mang Ricardo kumuha ng Kaiser. Ba? So, yun, nung chinik ng family, active si Mang Ricardo. Around more than 2 years pa lang siya nagbayad. So, before pa siya umuwi, nagbayad pa siya. Ba? So, yun, nakuha ng family niya yung term life insurance ni Mang Ricardo times 2. Kasi nga, he died by accident. At the same time, na-transfer yung plan ni Mang Ricardo doon sa first beneficiary, which is yung family niya, yung wife niya. Okay? So now, ang kagandahan kasi kay Kaiser, you can find it saan? Sa mga mall, ba? Sa SM Mall, sa Robinsons, ba? So, nandyan lang si Kaiser. And they have planned to open 10 more branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Siguro kung nag-aalala kayo, kung walang Kaiser na malapit sa iyo, sa lugar nyo, don't worry kasi meron ding tayong mga network access to over 800 hospitals and clinic all over the Philippines. Kung gusto nyo makita yung malapit na hospital na accredited ni Kaiser, bisitahin nyo lang po yung website ni Kaiser. Yan yung sa baba. Pwede nyo pong screenshot. Okay po? So, tandaan po natin, pag nag-retire po tayo na may pera, put anak po natin, pagagawan tayo kung sino mag-alaga. Pero pag wala daw po tayong pera, put anak po natin, pagpasapasahan po tayo kung sino mag-alaga. Sad but it's true. Di ba? Nangyayari. Di man natin masisi, pero talagang nangyayari. Diba? Pero kung may napaghahanda natin, pag-aagawan pa tayo, di ba? So, even dito, yung mga artista na to, nung kasikatan nila, di ba? Ang lalaki ng kita nila. Hindi nila napaghandaan yung expenditures nila about doon sa healthcare nila. So, yan. Lahat ng naipon, wala rin, napuntahan. Diba? So, namatay pang mahirap. Okay, so another benefits that I want to highlight, yung benefits numbers 19 and 20, di ba? Yung investment sa stock market. Diba? So, ito yung inabangan, investment sa stock market. So, sa stock market kasi, there is two way po tayo paano mag-invest. First dyan is yung tinatawag natin direct investing. Diba? Sa stock market mismo. So, may partner tayo dyan si MyTrade. Or yung pangalawa is yung indirect investing. Diba? Yung mutual fund. So, yung partner natin dyan is nandyan si Ramber Financial. So, ano ba yung direct investing sa stock market? Diba? Simple lang. Parang pumunta ka ng market, di ba? Pag pumunta ka ng market, iba-ibang product nakikita mo, di ba? So, dyan, example na lang, si Apple. Bibili ka ng Apple, 30 per piece. Diba? Si banana, 20 per kilo. Pag bibili ka ng isda o karne ba dyan, di ba? 120 per kilo. So, sa stock market, iba-ibang company lang nakalagay dyan.
ba? So, every company, mayroon din siyang allotted price, pero ang tinatawag natin dyan is price per share. So, ang binibili nyo dyan is share. Ba? Kung gusto mo maging shareholder ni Jollibee, then you have to buy shares kaya Jollibee. Ba? So, example, si BDO, 102 per share. Si Jollibee ngayon, nasa 186 per share. Si Globe, 2,000. Si PLDT, 1,000. So, lahat ng company na yan, may price per share siya or price tag per share. Okay, so kung gusto niyo makita yung kabuuan ng mga ano tayo, legal na company na naka-register sa Philippine Stock Exchange, bisitahin niyo lang po siya. Okay? So how to start in stock market o direct investing. So at least you have minimum 10,000 po dyan to start. Ba? So dyan, pwede mo nang mabili yung company na gusto mo. Ba? Gusto mo si Jollibee. Gusto mo maging shareholder ni Jollibee. Di ba? So 186 per share. So yung 10,000 mo divided 186, so 53 shares yung mayroon ka. Ba? Kay Jollibee. So you can now be a shareholder of Jollibee. Okay, so dito sa direct stock kasi ikaw yung bibili, ikaw yung bibenta. So, sample, next day, next month, or diba, na tumaas siya, maging 220, bininta mo siya. So, yung 53 mo times 220, so 11,000 na. From 10,000 to 11,000 na. Minus tax and commission ng platform brokerage. So, mga 11,200 na lang sila yung matira. Okay? Same time, ito yung current graph ng Jollibee, diba? So, tumataas, bumababa, diba? That's why sa pag nagda-direct stocks ka, kailangan mong pag-aralan. Diba? Kailangan mong matutunan siya. Diba? So, kailangan constant monitoring ka dyan. Pag-aralan mo yung mga candlestick, derivative rate index, moving average, graph, diba? And many more. Lahat ng mga news update. Kasi just a matter of minutes or seconds or hours, babagsak, umaangat yung stocks natin. So, tanong yan, meron ka bang time na mag-monitor? Ba? So, sa stock market. Kung wala, that's why we always recommend itong pangalawa, yung direct investing, yung mutual fund. Bakit kamo? Kasi it is a better choice to grow your money. Kasi dyan, may mga benefits ka. Isa na dyan is professional manage siya. Ba? So mayroon tayong mga tinatawag na fund manager. So fund manager, siya yung bahalang kailan sa bibili, kailan sa bibenta. Ba? 24/7 binabantayan niya yung stock market. So siya yung bahala. Kung baga sa bus pa yan, nakikiride ka lang, may driver ka. Diba? Same time, instant diversification. Hindi lang si Jollibee yung nabibili mo. Maraming company with a small amounts. And high potential return. And the same time, safety and transparency. Kasi makikita mo ngayon kung saan nag-i-invest yung mutual fund. Ba? So may mga report po tayo dyan. And low capital requirements lang. 1,000 pwede kang mag-start or mag-top up. Even 500 nga. Mayroong mga mutual fund na 500 lang. Okay? And ang kagandahan dyan, tax exempted si mutual fund. Okay? So, ito yung mga partners natin dito sa IMG na mga mutual fund company. So, siguro kilala nyo yan. Sun Life, Willam Asif, FAMI, Filikiti, ba? Si Soldibo. So, andyan si Ramber. So, actually, pwede kayong magdirekta sa mga company na to. But ang kwan lang dyan, if you are not an IMG member, ba, they will charge you 3%, 1.5 to 3% every hulog nyo o yung tinatawag nating load fees. But if you are an IMG member, zero load fees ka forever. Diba? So, yung kagandahan. Okay? So, safety and transparency. Yeah, sabi ko kanina, nakikita mo yung mga company pinag-iindisan mutual fund. Nandyan si Mayala, BDO. Diba? So, tingin nyo, scam ng mga company yan. Kung ayaw nyo nang may scam, diba? Mag-invest na lang kayo sa mutual fund. Okay? Yeah, so, sa Soldivo Fund, nandyan si Jollibee, diba? Ayala, International Container, diba? So, yung mga company na yan yung pinag-iinisan ng mutual fund. Okay, so how does a mutual fund work? Simple lang, ikaw investor, ba? Tayo mga investor, ba? Ikaw 1,000 sa iyo, akin 10,000, yung kaibigan natin 1 million. So, pinag-iipon-ipon yan. Same time, kung yung pinili mong fund or mutual fund company, si Philiquity, so it is managed by professional fund manager, siya yung balang mag-invest. Diba? Kung saan mga vehicle or
either direct stock, sa bond, or even sa mutual fund company mismo. Okay, so sa mga securities. So pag nag-gain yan, yung return yan, babalik sa atin. Kung 12% yung gain niya, so 12% sa iyo. Kung ano yung in-invest mo, 1,000, di 12% lang ng 1,000 mo. Diba? Kagandahan yan, 1,000 mo, hindi lang isang company. Maraming company. Top 10 holdings company po yung nabibili. Okay, so ito, example lang, kinuha ko sa isang mutual fund performance. So, kung alam lang po natin na mag-invest sa mutual fund noon pa, di ba? Sabi ko nga, kung alam ko lang sana to, I started work year 2002. Ba? So, year 2002, yung NABs niya ay nasa 4.5%, 4.5% lang. So, kung may 30,000 ka noon, divide mo lang 4.5, ba? So, number of shares yung nabibili mo, naiipon mo. So, at the end of the day, maangat mo yan, bumaba, kung consistent ka nagbibili at the same time, end of the day na before nung COVID, mabot pa siya ng 40.2. Ba? Bininta mo yon. Ba? Yung number of shares na ipon mo, 32,000. Ba? So, magkano yung capital mo? 330,000 lang. Okay? Pagka pinumpit mo yan, 1.2 million na pala yung pera mo dyan, no? By saving how much? 330,000. So, kung magkano yung gain mo, bininta mo siya, 957,000. Okay, so pag nag-i-invest ka sa mutual fund, dapat meron kang goal or long term yung goal natin. So at least minimum yan nasa 5 years or 5 to 10 years. Mas. Okay, so diyan gain mo 290% o 16.1%. So after COVID bumaba. Then ngayon namangat na naman. So ngayon nataas pa yan. So it is a good chance for us to buy more shares. Sabi nga nila, kung nag-invest ka, huwag mong timingan yung market, consistent ka lang. Diba? Okay, so siguro sa karamihan sa atin, baka sasabihin, scam din si mutual fund. So, hindi po ako magsasagot dyan, diba? Yung news. Diba? So, sino po ba nag-uhulog ng SSS dito? Kasi ako hanggang ngayon, nag-uhulog ako ng SSS. Diba? Saan ba nag-invest si SSS? Diba? 3 billion daw yung in-invest ni SSS sa mutual fund. Okay, andyan si sino? Philiquity, Philippine Stock Index Fund, and Sun Life. So yan yung mga pinag-iinvestan ng mutual fund company pinag-iinvestan ng SSS. So kanino bang pera yan? Wala namang pera si SSS eh. Diba? Pera natin yan. Diba? To grow more. So kung alam pala natin na pwede namang mag-invest sa mutual fund, bakit di natin gawin? Diba? Kung pwede naman pala. Kung tanong kasi dyan, sino ba pwede mag-invest? Kahit sino pwede, di ba? Kung nalala nyo ito, si Gina Macailos, na bandila pa yan, siya yung kasambahay ni Brother Busansis. Di ba? Magkano ba yung sahod ni Gina Macailos? 8,000 lang yan per month. Pero nagsisave siya ng 2,000 and ini-invest sa stock market. So currently, around 1.4 million na yung investment niya. Diba? Kasi natuto siya, tinuruan siya ni Brother Wu. Okay? So tanong niya, gusto mo bang mag-ipon ng 1.2 million in 20 years? So, you have 3 option po. Diba? First dyan, you have to save in the bank 5,000 per month for 20 years. Magkaroon ka na 1.2 million. Diba? Simple lang. Or pangalawa, save in mutual fund, 1,200 per month. Projected amount niya, nasa 1.2 million in 20 years. So, consistent ka, gagawin mo yan. Or, you have to save in Kaiser, 5,825 per month for 7 years, and you can have 1.2 million in 20 years pag nag-mature. Sipin nyo yan. At the same time, meron kang healthcare, meron kang life insurance, and investment. So, alin dyan ang pipiliin mo? Mag-ipon ng 7 years o 20 years? Diba? Kasi sa pag-invest, dapat naiintindihan mo itong, meron kang financial plan dapat, diba? So, dapat, mayroon itong 4 cornerstone. Diba? So, dapat merong savings, may healthcare, may insurance, may investment. So, pag nagsisave ka sa bank, anong meron ka? Of course, meron kang savings. Diba? Pero wala kang healthcare, wala kang insurance, wala kang investment. Sa mutual fund, meron kang savings, meron kang investment, pero wala kang healthcare, wala kang insurance. Sa Kaiser, meron kang savings, meron kang healthcare, meron kang insurance, meron kang investment. Kung kasakit ka man, may magagamit ka. Kung wala ka man, may insurance ka. Hindi mo nagagamit, lumalago siya kasi meron kang investment. And same time, savings na rin siya. Di ba? So, yun yung kagandahan sa Kaiser.
Okay, so tanong, when is the best time to invest? Sabi ko nga kanina, 20 years ago. Pero di mo na pwedeng balikan yan. Tapos na yan eh. So when is the best second time? Today. Diba? Kasi time is your greatest ally. You cannot save time for future use, but you can invest it for future you. Okay po. So, malapit na akong patapos. So, ito, share ko na lang yung your financial blueprint. Diba? So, yung tinatawag natin yung kung natutunan natin yung pinag-aralan natin ngayong gabi. So, i-apply natin dito. Example, ikaw si Jan, age mo 30. So, kung yung sahod mo ngayon is 25,000 per month, so 20% yan, di ba? Magkano? Kung nalala nyo yung 10, 20, 70 rule, 20% ng 25,000 is 5,000. So, saan mo ilalagay yung 5,000 mo? Dapat you have to start in your healthcare kasi yun yung first level of investment mo. So, you can start small amount, 3,005, ba? Kasi kailangan mo mag-save ng 5,000 for yourself. So, lagay mo sa healthcare mo, wala ka pang healthcare. So, 5,000, 3,005. So, natira, 1,471, di ba? 5,000 minus 3,500, so 1,400. Start mo yung investment mo sa mutual fund, di ba? Pwede mo siyang pagsabayin actually, di ba? By saving 5,000 a month. So, dito sa Kaiser, 7 years, wala ka nang babayaran. Tapos na. Hintayin mo na lang mag-mature. So, saan mo ilalagay yung 5,000 mo? Invest mo lang sa mutual fund mo. Diba? So, buo na yan, 5,000. So, yan, sa projected value mo, by saving 1,000 for 20 years, 1.4 million yan. Sa pangalawang mutual fund mo, by saving 3,500 at 12% interest average rate, 1.3. Diba? Sa Kaiser mo naman, nag-save ka lang ng 3,500 for 7 years, mag-mature dyan around 700,000. So, at after 20 years, diba, 50 years old ka, magkano makukuha mo? Projected, nasa 3.4 million. Sipin nyo yan. Magkano sinave mo? 5,000 per month for 20 years. Diba? So, you have 3.4 million. Diba? Sipin nyo yan kung gano'ng kaganda. Okay, so kagandahan pa yan. Diba? Sa Kaiser, meron, so kung yung plan kasi na kinuha, mababa, so meron kang 270,000 na life insurance coverage. Kagandahan kay Kaiser, pag age 50, di mo pa sa kinuha, ba, niyaan mo lang siya, sabihin mo age 60, di ba? It will grow more. Diba? Sipin nyo, 1.8 na siya from 700. Almost double. By matter of 10 years lang na hinintay nyo. Diba? So, age 65, naging 2.9. Diba? So, projected value niya. Okay? So, hope mayroon po na tayong natutunan. Okay, tandaan po natin, money speaks only one language. If you save me today, I'll save you tomorrow. And always remember this, di ba? It's not important how much you earn. Diba? Hindi po malaga kung magkano yung kinikita nyo. Ang mahalaga dyan kung magkano yung nasisave at nai-invest nyo. Yun nga lang, yung challenge po sa atin, you always have an excuse, di ba? Not to save and invest. Pero tandaan mo, next year, tatanda ka uli na isang taon. Diba? The same time, yung mga anak natin, lalaki, tatanda, mag-aaral, at inter-college need money for their education. And the same time, magre-retiro po tayo. Diba? And stop making active income. So ano ngayon yung asahan natin pag nag-retire tayo? Diba? So doon na naman tayo mapabilong sa 40% which is ayan, maasa sa mga anak. Okay? So, once you become a member, you have your own portal. Ba? Na ano yan? Ma-monitor mo yung investment mo, yung Soldivo fund mo. At the same time, member ka pa lang, meron ka ng free 1,000 as initial investment mo. Then, the same time, mag-add ka lang ng 500, meron ka rin 50,000 na Fidelity Life. Equivalent yan ng parang St. Peter. Yeah, ito yun, yung memorial services. Free din yan sa Everest. And sa Manila Bankers naman na extend insurance for Philippine member, nag-i-start yan ng 100,000 to 300,000. For international, it started 600,000 up to 800,000. So, isipin nyo yan. Member ka lang yan, ha? Diba? So, ganun kaganda. Same time, may free annual check-up ka sa mata. Kung may problema ka sa mata. And free 2 frame per year. Pabayaran mo lang dyan yung glass. Diba? So, ganun din. Kung gusto mo magtayo ng corporation, you have a discounted rate dito sa IMAX. Diba? And as a member din, pwede ka na magkaroon ng free healthcare mo. HMO worth
70,000 as a MD, ba? Sino magbibigay sa'yo ng 70,000? Sakaling ano yan, hospital tayo, di ba? Meron kang 70,000 every year na pwede mo magamit, and it can be up to 150,000. So, isipin nyo yan. Ano din, yun sa Neura Cash, yan, ito yung parang GCash natin. So, lahat mga incentive mo, pwede mong makuha through Neura Cash. Then, since I love my family, so I get myself protected with a higher plan of life insurance. So, I'm still paying. Ano din, so as a member, meron tayong mga discounted rate pag member ka ni Kaiser. And, yung Dominitors po natin, pwede nyo pong gamitin sa business side. Then, free discounted rate din sa mga discounted rate pag gusto mong bumili ng sasakyan. Isang click mo lang yan. Yan, ito, healthcare ko, additional for investment for my future long-term healthcare ko. So, I'm still paying. Okay? Even ngayon sa may COVID, ano yan, yung vaccination, mayroon na rin po tayo. Discounted rate, pero hanggang 28 na lang yata. March 28 yung deadline. So, kung mahabol nyo, pwede kayong mag-order. Diba? At the same time, sa non-life insurance, sa mga car insurance nyo, discounted rate, gusto nyo magkaroon ng big discount, pwede nyo rin, as a member, magagawa nyo yan sa portal nyo. Okay po, so last slide ko na to. So you can never go wrong teaching people how to save and invest. So far, nobody become poor by saving and investing. Okay, so end session na po tayo. So any question po, pwede po kayo mag-unmute or